Maayong gabi sa itong mga kaigsuunan sa YouTube, lahat ng mga nakikinig, nakaantabay, mga taga-subaybay sa ating channel sa Ladder to Heaven. Magandang gabi sa lahat, at saka dito sa ating mga kapatid sa Ladder to Heaven Virtual Worship mula Luzon, Cebu, Tacloban, Cagayan de Oro, Butuan, ug saan ba sa barko. Nandyan ka sa laot, Ken? Ken, marinig mo ako? Badungog ko ni mo dong. Okay. The Lord is with us, and the Lord is good and is wonderful. Katingalahan ang Ginoo maayo, o katingalahan ang iyahang gugma nga walay paglubad. Amen. 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 Ako anak sa Dios. Sige, ako anak sa Dios. Ako anak sa Diyos. Ang akong kinabuhi, Ang akong kinabuhi, iya lamang ni Kristo. iya lamang ni Kristo. Si Kristo alang kanako. Si Kristo alam ko. Walay labot ang yawa nako. Walay labot ang yawa. Amen. Kinsay walay labot? Amen. Iyaw. Ang yawa. Kinsa may nailabot? Ang Ginoo. Amen. Ang yawa way labot, pero ang Ginoo labot siya. Pero kabalo mo nga sa kadaghan akong ginasulti sa inyo, ha, nga ang yawa bisan pa og wa siya labot, maglabot-labot yun na siya. Kaya dili siya mahimong yawa kung di siya maglabot-labot. Amen. Labtanon man ng yawa. The thief come to kill, to steal, and to destroy. But the Lord Jesus Christ give us life, everlasting life, abundant life. So karong gabi una, kayong gabing ito, buksan natin ang ating Biblia sa Psalms 37, awit chapter 37, verse 4. Basahin natin sa English, Tagalog, at saka sa Bisaya. Sa English, sabi dito, okay. Psalms 37 verse 4. Delight yourself unto the Lord, and He will give the desires of your heart. Delight yourself unto the Lord, and He will give the desires of your heart. Sa Tagalog, basahin natin. Kanong may Tagalog dyan? Basahin natin sa Tagalog. 37 to, Pastor. 37 po. 37:4. Mga awit man na Tagalog. Oh, awit. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, Amen. at ang pangarap mo iyong makakamtan. At ang pangarap mo ay iyong makakamtan. So sa Bisaya, basahin natin sa Bisaya. Anybody? Pangitaa ang kalipay diha sa Ginoo, ug ihatag niya ang mga tinguha sa imuhang kasing-kasing. So atong hisgutan karon ang unsaon ang pagpahimuot sa Dios. Unsaon ang pagpahimuot? Papaano natin na ang Ginoo malipay? Paano natin siya pasayahin? Paano natin magiging delightful tayo sa Panginoon? Ang dami ng mga ginagawa ng tao
upang mapansin sa isang politiko, sa isang makapangyarihan, impluwensyadong tao, daming ginagawa ng tao. Subalit, bihira lang yung tao na ang kanyang ginahuna-huna, ang iyahang ginapangandoy, ang iyahang plano, kung saon nga mahimuot ang Ginoo sa iya, kung paano ang Dios magiging masaya, may kagalakan sa kanyang mga nanampalataya, mga nituo sa iya. So kita nga nagtuo sa Ginoo, wala tayo lain pinaka-priorities kung saon nga malipay ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Amen. Kung malipay ang politiko sa ato, nagaantag trabaho, di ba, kanang inig eleksyon. Tuwing may halalan, lahat ng mga tao nagkukumpulan, nagpasipsip, para lang nai-benefits inig mo daog. Ang giapas, ang trabaho. Bisan og dili siya kay balos siyang trabaho, tungod kay suod siya ni Mayor, makatrabaho siya. So, sa Ginoo dili siya inana. Ang Ginoo dili siya ganahan og pasipsip. Unsa may Tagalog sa pasipsip? Ha? Sa Tagalog sa pasipsip? Sa in English, feeling close. Yeah? Sa Tagalog, ano ba sa Tagalog yung sipsip? Ha? Asan si Tata? Kay matagal naman sa Manila si Tata. No, dili. Ha? Dili inana ang Ginoo. Dili siya mo dawat og sipsip. Dili siya mo dawat og flattering words. Kay ang Ginoo nagalantaw man siya sa kasing-kasing sa tao. Kay mao man nay magpakita kung unsay nasa atong kasing-kasing, mao nay magpakita sa atong kinaiyahan. Yan natin nakikita at nababasa kung ano ang ating saloobin, kung ano ang naasa loob. Nakikita natin tunay ba yan o hindi tunay. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. So, alamin natin yung mga bagay na nakapagpasaya sa Panginoon. Nagbibigay kagalakan sa Kanya. Alamin natin yung mga bagay na nagbibigay kagalakan sa Kanya. So, katulad sa isang mag-asawa, di ba? Pag muuli si Dingdong sa Butuan, nabay pasalubong gadalahon si Dingdong. Dong, nakay pasalubong dalahon. Pastor. Oh, di ba? Di ba pag magdalag pasalubong ang mata ni Tonip, pahiyong ginap, yung hiyong. Ana man na, di ba? Nga naman, tungod kay ebidensya na kanang pasalubong, ebidensya na siya nga na kay excitement. Excited ka ba? Amen. Hallelujah. Nasabtan ninyo? Tagaanta mo ko sa ka-analogy. Sa usa ka tao nga kanang mahimuot yang kapika sa kinabuhi. Dadani mo na siya pasalubong, lipay na kay na siya. Bisan og di siya ganahan sa pasalubong. Nyari na yung mga tao nga dili siya ganahan og kadang durian. Di ka nagchiko ng balas ganin ikaw ni mo balas. Pero bisan pag dili siya ganahan mo dawat siya, dili tungod kay ganahan siya mukaon, kundi tungod sa value, sa effort, sa sinseridad nga ginapakita.
Inana ang gusto sa Ginoo nga masabdan natin. Yung gustong nais ng Diyos na malaman natin. Yan pong mga bagay na ganyan. Na nagpapakita ng ating sincerity, nagpapakita ng ating malalim na pag-ibig at pagkaunawa. Deep understanding and deep affections sa Ginoo, sa Panginoon. So ano pala yung mga bagay na nakapagpasaya sa Panginoon? Ano yung mga bagay na nakapagpapasaya sa Kanya? Number 1, sulat ninyo, yung pagkakaroon ng tunay na pananampalataya. Tunay. Hindi lang basta-basta pananampalataya. Tunay na pananampalataya, yan po ang nakapagbibigay kagalakan sa Panginoon. Tunay na pananampalataya. Okay. Ang tunay na pananampalataya ay may kasama kalakip nagpagbabago ng pag-uugali at katangian. Yun po kaya nagagalak ang Panginoon sa tunay na pananampalataya sapagkat nagbubunga ito ng pagbabago sa ating pag-uugali. Hebrews chapter 11 verse 6. It is impossible to please God without faith. Napakahirap po na ang Panginoon ay magagalak sa atin na wala tayong tunay na pananampalataya sa Kanya. Kaya sikapin natin ang ating pananampalataya ay tunay. Sa papaanong paraan, sa papaanong dahilan na ang ating pananampalataya ay tunay, kung magkakaroon tayo ng pagbabago. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi yung pagbabago, nagpapakita nyo ng pag-grow. Yung pagbabago, changes is the evidence of growing. Changes is the evidence of growing. So pagka tayo po'y nagbabago, ibig sabihin lumalago yung pananampalataya natin, lumalago yung ating spiritual na kalagayan. Amen. Hallelujah. Amen. So lagay natin ha, number 1 na nagbibigay kagalakan sa Panginoon ay ang pananampalataya na tunay. Hebrews 11:6. Yun pong verse niyan. It is impossible to please God without faith. Number 2, ano po yung mga nagiging nagpapasaya sa Panginoon, nagbibigay kagalakan sa Kanya, yung pagka-atin siyang iniibig. If we love Him. At ang pag-ibig naman na hinahanap ng Diyos ay hindi sa salita, kundi nandun sa gawa. John chapter 15 verse 16 says, if you love me, keep my commandments. Kumusta daw si Reverend? Wala na sa gilantan. If you love me, keep my commandments. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. If you love me, at magsabi, if you love me, Love If me. you love me, keep my commandments. keep my Ay, commandments. kumaan. Madaling sabihin na mahal ko ang Panginoon, madaling sabihin na I love you Lord. Pero ang pagpapatunay na mahal natin ang ating Panginoon ay sa pamamagitan ng pagsunod. Amen. 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 It is easy to fall in love. Sabi natin, na in love ko si Ginoo. It is easy to say
But to show and to maintain sa pag-ibig natin sa Panginoon ay mahirap. Sapagkat masusubok ang ating pag-ibig na tunay at wagas sa mga pagsubok na dumating sa ating buhay kung gaano tayo katatag sa ating pag-ibig sa Kanya, sa ating pananampalataya sa Kanya. So masusubok yung pag-ibig natin, katulad ng mga mag-asawa na susubok ang kanilang pag-ibig. Ang pagsasama ay nasusubok. Kaya nakikita nating matatag yung pagsasama ng mag-asawa kung sila'y nasusubok ng panahon. Hindi naman po pwede walang pagsubok. Kasi in every relationship, there's testing. Kaya sinasabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Amen. So ano yung pinaka dapat nating ipursige is to maintain our love, our desire, our excitement to meet our God. Ganang-ganahan ta ba? Ganang-ganahan ta kanunay. Ganahan ta kanunay nga moingon, Lord, magkita na punta sa atong simba. Every morning, every night, when we pray, Lord, excited ka mag-pray. Tatanungin ko kayo, excited ba kayo mag-pray? Kayong dyan sa YouTube, excited ba kayong mag-pray? O tuwing nagpipray tayo, dinadaig tayo ng antok. Gidaog ta sa mga katulugon. Dali ra kayo ta mag-prayer because when we pray, we are just asking. Remember that when we pray, we are not asking. The purpose of our prayer is not asking. The purpose of our prayer is building up our relationship with God through communications. Diba, example sa asawa. Mag-istoryahan na mo, may ingon dira nga, sa imong sweldo, sa imong sweldo, sa imong sweldo, sa imong sweldo, maura. Yeah? So, communications can build your relationship. And prayer is communications. Prayer is not asking. It is not just for asking God's supplications. It is for building up our relationship with God. That's the purpose of prayer. To develop our love, to develop our affections to Him. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. How to show our obedience to Him? Ano bang utos ng Panginoon? Sabi niya, worship me. Sambahin mo ako. Diba ka nang daig ako. Kaya kita daghan man ganahan nga daigon ta. Amen? Kinsa ba sa inyo masuko nga daigon? Kinsa ba sa inyo masuko nga kana bang i-appreciate? Wala, ganahan ta i-appreciate. Ganahan ta bisan og usahay halo na nga ulog-ulog, ganahan nang gyapon ta. Isag dili na usay tinuod ba? Nga we treasure it. Diba? Ingnon ta pa ng litan og pugi man di ay kaji, di ba? Oh. Sige ba yata una nga pugi man di ko di ay kasi nakingon. Katong kuha na. Oh, di ba? Natay ebidensya. Because appreciation is something na nag-build up your confidence. Yung appreciation na build up man imong confident ana. Kunya ka ng discriminations, it ruin your confidence. Yung discriminations. So God is subject for our worship. Munang ato siyang daigon, ato siyang simbahon, ato siyang himayaon. Amen. Muna isugo niya. Diba? Ang sa itong number 1, faith. Number 2, love. Yung makapalipay sa Ginoo ba? Natay pagtuo siya ha.
ug nahigugmata sa iyaha. Inanaraman ni kasimple. Dili naman kinahanglan pa nga problema ko nato. Saon ba na ako malipay ang Ginoo? Paano ko ba mapasaya ang Panginoon? Simple lang. Dalawang bagay lang dapat natin gawin. Believe in Him, have faith in Him, and love Him. Mahalin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso. At nasusukat yung pag-ibig natin sa ating pagsunod when we obey Him. At ang kanyang utos ay worship me. Sambahin mo ako, papurihan mo ako. Nya mo ni pin nakakapoy sa tao nga nagsimba gani mo kabantay nagsimba nga. Wa pa ganit ta kasugod magunahon naguli ang tao. Devotional pa lang gani yung huyab na. Devotional pa lang gani kauli una. Mo bitaw nang sa mga simba dugay magsugot kay sayo pa kayo. Mana ba sayo pa kayo? Nya natataod-taod. So, sa imong gihulat. Kasi importante. Diba kunyari, nya nata magsugod kay wala pa si sister. Kasi importante ang Ginoo si sister. No. O pero tungod kay gihulat si sister ang importante kaysa Ginoo. Are you listening? Amen. Amen. So worship me, sabi ng Panginoon. Sambahin mo ako. Kaya si David, alam niya kung paano kunin yung kilitin ng Panginoon. Alam ni David kung paano ang Panginoon pasayahin. Kaya sinasabi niya na si David tinatawag ng Panginoon, a man after my own heart. Bakit tinatawag niya si David? Kasi alam ni David kung paano pasayan ng Panginoon. Yeah? Kantahan lang niya ang Ginoo, daigo niya ang Ginoo. Ang Ginoong Diyos, dili siya kabalibad. Munaog siya. I will inhabit the praises of my people. So worship Him. Yun po nakapalipay sa Ginoo. Worship Him. Sige. Number 2 na part sa obedience. Under sa love. Love is the root of obedience. And obedience has branches. Worship. Number 2, soul winning. Ang Ginoo malipay anak kanang musangyaw ganita. Ato asing isangyaw ba? Kanang di ba kamo pangutan-on ta mo? Malipay ba mo kung pananglitan amo ingon sila? Naay amigo ni Jeffrey, mayon si Jeffrey. Ay abi nimo bay si Jeffrey bay ba? Si Jeffrey man daw. Uyaw makayo ba uy kanang kon kay ba? Di ba? Makadungog ka Jeffrey nga wala ka nagasulti sa wala ka nakaila atong tawhana, nakadungog lang ba siya? Kini kuno si Jeffrey kwan man daw ba kay uyaw daw kayo ni bay. Kani si Dingdong lumangyo. Kuya daw ni kay bay ba? Maayo kay ni bay ba? Di ba? Asa may ganahan mo masuko ka tong tawhana nga nag-ingon dili. Dili, pastor, makatawa lang kay ulog-ulog man. Dili wala ka kailato ha? Wala ka kailato. Nakadungog lang ka because somebody nga nagtestimony sa imo nga inana ka na kay abilidad inana ba? Pananglitan na imaingon kang RJ nga bini mo ba na ibag kong kondon ba YouTube sensation maigtingog ba? RJ. Yeah. Pilde. Ayaw lagi discriminate. Yeah. Amen. Pag may gapog tingog, amen. So, makikita natin yung impact. Kasi ang tawag doon is dili man to tawag ato evangelism. Pero ang tawag ato promotions of your credibility and dignity. Promotions of your credibility and dignity. Kana ganing nakaabot dito sa laing tao ang imuhang gihimo, ang imuhang pagkabuutan, tawag ana ba? Inana is
Inana pud ang evangelism. Kanang isulti nimo unsa ang plano sa Ginoong Dios para sa katawhan, unsa ang iyang dakong gugma, ang iyang sakripisyo, ang iyang pagpakamatay sa cross, ang iyang plano. Sulti nimo sa tao, that is evangelism. Malipay ang Ginoo ana. Tungod kay ikaw mismo nga nagsulti ni ana, nakasinati ka kinsa siya. Amen. Tawagan na Amen. gina-promote nimo ang Ginoo. Munang ingon siya dito sa Mateo chapter 28. Ingon siya, panglakaw kamo ug iwali ang maayong balita. Ang wali is proclaiming. Ang wali is declarations. Unsay ideklara nga si Jesus Christ ning naog tungod siyang gugma nato, na siya pumaritos dahil sa kanyang pag-ibig na wagas. Siya nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo upang tayo'y maligtas, magkakaroon ng shedding of the blood. Siya po ay nagpakamatay upang po tayo magkakaroon ng access. At siya po'y nabuhay muli para po tayo ay magkakaroon ng complete package of salvations. Hindi na po tayo papuntang impyerno. Pag nasa Panginoon na tayo, papunta na po tayo sa kanyang kaharian. Yan po ang ating ibahagi sa iba. Tawag dyan is soul winning. Malipay ang Ginoo ana. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Makaya ba nato nabuhaton? Kana ganing mga marites, katuuhan jud kayo sila mustorya. Munang ikaw de RG imarites si Jesus. Diya sa Cagayan de Oro, ha? Ano mga marites na pa-action na sila nga sure pa mamatay pa ko, pakrus-kurus pa yun na sa ilang liog, mamatay pa ko, tinuod jud lagi. Ora. Ya mura jud kag makatuo anak kay mayo man kay sila musulti, convincing man musulti kay ilang man gigamit ilang gift. Marites. So unsa pinaka-importante natong isulti sa mga tao? Ang gihimo sa Ginoo sa krus sa Kalbaryo. Munang soul winning makapalipay sa Ginoo. Amen. Amen. So dili lang Amen. deta mo dahil sa Ginoo. Ang mga tao ato silang sultihan para sila pod makaantigo mo dahil sa Ginoo. Amen. Number 3 panghuli. Ang makapalipay sa Ginoo kay balo ba mo unsa? Kanang magpuyo ta nga balaan. Living in holiness. Living in holiness. Living in holiness. Kanang mag-amping ta nga di ta kasala. Makasala man gyud ta. Labi na di ta mag-amping. Amen. Hallelujah. Amen. Kana nakakita na ba mo kabaw na pandol? Wala. Oh, wala pa ka nakakita ta. Ako nakakita na kog kabaw na takil po. Pandol siya. Masipyat pa ganin ng kabaw, labi nagsarap road. Takil po na yung tiil. Slide iyang kuko. Upat na ganin na iyang tiil. Kita atong tiil dohara na posibilidad nga ma-slide ta. Amen. So ang kalibutan danglog kayo, danglog. Sa in English pa slippery. Yeah. Nabitaw sign sa kalsada. Diba? Caution. Road is slippery. Diba? Unsa may Bisaya na RG kanang caution, road is slippery ahead. Diba? Magbantay ka kay ang kalsada hingatulgon. Na hingatulgon o makatulog ka sa kalsada is slippery.
Oh. Danger. Accident prone area. Road is slippery. So makatulog daw ka sa kalsada. Manang mag-amping. Yeah? Pero ang tama ato, mag-amping kay dangog ang kalsada. Amen. So ang kalibutan dangog. Amen. Naadiri sa kalibutan ang tanan nga makapandol sa tua. Kaibog sa mata, kaibog sa unod, ang gipasigarbo sa kinabuhi. So ingon ang Dios nga be holy for I am holy. Kitang tanan, be holy for I am holy. So mag-amping ta sa ato ang pagkinabuhi, sa atong batasan, sa atong kinaiyahan. Unsay reward? Excuse me. Unsay reward nga ginaandam sa Ginoo? So sa verse nato, sa main text nato, sinasabi doon na and He will give the desires of your heart. Lahat po ng ating nais, lahat po ng ating mga gipangandoy, gitinguha, ingon ang Dios, iyang ihatag sa atoa. Just imagine, sa imong pangandoy, sa imong tinguha, kung mahimuot lang siya, malipay siya, ihatag niya sa imuha ang gipangandoy nimo. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So naatay nakatunan. Amen. Amen. So tanaw na to karon sa atong kinabuhi. Kayon dyan sa YouTube. Nakikinig saan man kayong dako ng mundo. Lahat na nakakaintindi ng Bisaya at sa Tagalog. Pangutan-on ta mo. Nalipay ba ang Ginoo sa inyo? Ang Panginoon ba ay nagagalak sa buhay natin? Nalipay ba siya sa ato? Tinuod ba ato ang pagtuo sa iya? Ha? Tinuod ba atong gugma sa iya? Ha? Muna atong susihon. Kung tinuod ba ang atong gugma sa Ginoo? Bunako, it is easy to say I love you. But to show and to sustain sa love, it needs effort, cultivations, sacrifices. God paid the sacrifice, paid the price because He loves us. Buhay niya po ang kanyang ibinigay. Kaya ba nating ibigay ang ating buhay sa Panginoon? Kaya ba nating ihatag sa Ginoo ang atong kinabuhi? I-surrender nato ang atong kinabuhi. Nga makaingon ta ba? Sa iyo lamang ang aking buhay. Ang lahat-lahat sa akin ay sa iyo, Panginoon. Na naagani kanta nga usahay. Makahilak ta usahay, makakatawat akong tinuod ba? Hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa, sa ngabil ko, himayaon ka, sa sumpay. Hangtod ni aka, sa kasing-kasing ko. So, ang pangutana, naaba si Jesus sa atong kasing-kasing kanunay. Siya ba ang priority natin? Siya ba ang priority natin?
Diyan po natin usisahin kung sisahon. We will search our hearts. Did God really, Panginoon ba talaga ang nagmamay-ari ng ating buhay, ng ating puso, ng ating isipan? Sabi may isang kanta, ito'y kanta ng love song man yata yun. Diba? Pero, sahay makaingon tabang Kristohanon man siguro nagkantaan pero nabackslide lang siguro. May mga kanta nga para sa Ginoo, pero ang kinabuhi sa nagkanta, makaingon ka nga, murag dahil questionable. Are you listening? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dumagin. Dumagin. Nababa mo. Amen. Let us examine our hearts. Let us examine our hearts. And see to it, nabadjud ng Ginoo diya. Tinuod ba gyud ng Ginoo nga nagpuyo sa atong kinabuhi, nagpuyo sa atong kasing-kasing. Alam nyo, kabalo mo, mailan gani na ang Ginoo, najud siya ka na gani daghan ka pagsulay. Kaya naka sa kalisod, kanang naka sa dili masabot. Pero ang tendencies makalimuta, nga naday Ginoo sa tong kasing-kasing. One time si Pedro, sakay sila sa bangka, sakay sila sa sakayan sa dagat, pandagat na sakayan. Pag-abot sa tunga-tunga sa lawa, nag-unos. Nakalimot sila nga naday Ginoong kauban nila. Perti nilang hadluka. Siyagit na si Pedro dito kay Tomas, mas, limas, mas. Kaya nasabawan na ilang bangka. Singgit po dito siya kay Andrew. Dro! Bugsay, Dro! Para makapadayon sila. Nakalimot sila nga, ang Ginoo di ay kauban nila. And here comes, sapit na sila nangamatay. Suddenly, Peter remembered the Lord. Nya, nadayon si Pedro. Lord, naharamanday ka diri. Nganong natulog ban ka, mga matay na ta. Bakit ka natutulog, Panginoon? Malulunod tayo't mamamatay. Ang sinasabi ng Panginoon, rinibyok silang lahat. Oh, ang liit ng iyong pananampalataya. Kasi pag maliit ang ating pananampalataya, maliit din ang ating pag-ibig sa Panginoon. Kasi sa taong hindi mo iniibig, ay ang tiwala mo sa Kanya'y liit din. Kanagaling wala kay relationship sa usa ka tao, 100% baka mo salig kung mo pasalig siya. 100% bata mo laom kung mo pasalig ng tawhana nga wala ka kaibalo, wala ka kaila niya, dili ka sinati niya. Dili. Pero pagka hinigugman nimo ang nag-ingon, mabitaw ng babae mo uban sa lalaki, sa aran siya og buwan, ipatungtong takas sa buwan. Diyan, minyo siya, di ba? Pag minyo niya karon, nangutana siya, wala man lagi. Wala man lagi. Kunin mo dalha sa buwan. No sa mata mga tubuan. Diyan, nagtakdol, patungtungon takas sa buwan. O sa kahigayon, ana,
Jeffrey, patungtungon nimo si Roslyn sa buwan. Takdol. Kuha siya dako nga planggana. Butangan niyag tubig. Tuan na ditong buwan sa planggana. Yang gitawag iyang asawa, dali. Mangadto tag buwan, kitang duha. Mag-date ta sa moon. Tungtong silang duha sa planggana. Tamakan nilang buwan. Ang pangutana, tinuod ang gisulti niya dili. Dili. Tinuod. Unsa man tong nasa planggana, buwan o bituon? Sige ha. Unsa tong nasa planggana, buwan o bituon? Buwan. Buwan. Katong gitamakan nila, unsa man to, buwan o bituon? Tubig. Ayan sa plan. Di katong gitamakan nila na naikuan. Buwan to, di ba? Buwan. Buwan. Pero replika. Yeah. So ang tao usahay mo saad, replika ang ihatag. Ba't pasabot? Dili ayaw ka magsaad nga. Dili nimo makaya anang mga unbelievable, unreachable. Di ba naikanta? To dream the impossible dream, to reach the unreachable star, to fight the unbeatable foe. Di na gani na mapildi, awayon pa na nimo. Di ba? Pero mutuo ang babae. Nga naman, because of her faith, trust, and love. Tuo mang ganitaan ng tao ra. Unsa pa ka ng Ginoo. Amen. So kanang atong problema, dili ba na kaya sulbaron sa Ginoo? Kanang atong utang, kanang atong kalisod, dili ba na kaya sulbaron sa Ginoo? Kaya. Kaya dili. Kaya. Kaya. Pero nasa gipangita sa to, ingon siya. Nga pangitaa ang kalipay. Lipaya ang Ginoo. Delight yourself unto the Lord, and He will give the desires of your heart. Naintindihan? Hallelujah. Praise the Lord. Let us pray. Father God, I pray na masabtan sa imong mga anak kung unsaon ka paglipay aron ang mga pangandoy sa amo ang kasing-kasing among madawat. Lord, pasabta sila, Ginoong Dios. Pasabta kaming tanan nga pinaka-importante nga musulod ka sa among kasing-kasing, maghari ka sa among kasing-kasing in the name of Jesus. And I decree and I declare, O God, in the name of Jesus Christ, your will be done. Your will be done upon us. Lord, I rebuke the spirit of setbacks and delay. Rabashedia sakaradahanda rabase. I rebuke the spirit of poverty and crisis upon them. Doubts and fear, I rebuke it in the name of Jesus Christ. And those who's watching us in YouTube, whatever problems na kanila, Panginoong, hinaharap ngayon, I declared, O God, the anointing of interventions. The manifestations of your Spirit mag-aabot sa tanan nga viewers sa YouTube. And I pray their healing, their deliverance, their blessing in the name of Jesus. At sa mga kapatid ko, Panginoong Diyos, sa virtual worship, I declared it, O God, continue to touch them, continue to bless them. I release blessing upon Obordo family, upon Salon family, upon Mandaw family, upon Lumangyaw family, Madrona family, Pili family, sa lahat, Panginoon. Wapili family, I declare and I decree your grace and your mercy be upon them, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen and amen. And those who are listening us, watching us in YouTube, if you are blessed this
message, kindly like, subscribe, share, and click the notification button. Share this message, share this link to your loved ones, and please subscribe para daghan pa pong madungog, makatunan sa pulong sa Ginoo. I declare your blessing be upon every one of us, bisan pa man Ginoong Dios sa tanan nga kaigsuonan sa virtual. Thank you, Lord God. In Jesus' name, amen and amen.